Magandang araw po sa lahat, lalo na sa aking mga kasamahan dito sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Welcome po sa ating salita ng Diyos sa ating gabay. At ang topic na tatalakayin ko sa video ito ay tungkol po sa crucifix. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa crucifix? Ito ba ay naayon o labag sa Biblia? Kaya primarily ang video ito ay para po sa aking mga kasamahang Katoliko. Ngunit para naman po sa aking mga kasama na hindi Katoliko, inaanyayahan ko po kayong panoorin niyo muna ang video entitled Gabay for Non-Catholic Viewers bago ninyo ito panoorin. Maraming salamat po. This is the crucifix, or the cross, or a cross with the figure of Christ on it, or simply the image of Christ crucified. What does the Bible say about this? Is this according to the sacred scripture? Or is this contrary to the Bible? Yan po ang aking tatalakayin. First, according to the book of Numbers chapter 21 verses 4 to 9, sinasabing ang mga Israelita ay nawalan ng tiwala kay Yahweh at sila po ay nagrereklamo. They were complaining against Moses and against God. And as a punishment, pinadalhan sila ng Diyos na mga makamandag na ahas. Tinuklaw ang mga Israelita. Marami po sa kanila ang namatay. At dahil dito, lumapit sila kay Moses at kinumpisal nila ang kanilang kasalanan. At nakiusap sila kay Moses na siya manalangin kay Yahweh para sa kanila upang sila ay mailigtas mula sa mga makamandag na ahas. Nanalangin si Moses, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Moses para sa mga Israelita. At upang mailigtas sa mga Israelita, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa na isang estatyo, isang imahen ng ahas mula sa tanso, bronze serpent. At sinabi ng Diyos na ilagay ni Moses ang ahas na tanso sa isang pole, isang kahoy, at ilagay sa gitna ng community ng mga Israelita. At sino man ang matuklaw ng ahas upang siya ay gumaling, upang siya ay mailigtas, ang kanyang gagawin ay tititig lamang sa ahas na tanso at siya ay gagaling. At yun nga po ang ginawa ni Moses. Nang pinagawa ng Diyos na imahen kay Moses ay parang ganito. Isang imahen ng ahas na tanso na nakalagay sa gitna ng community, at ang imahen na ito ang nagliligtas, ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita mula sa mga makamandag na ahas. Ngunit ang imahen ng bronze serpent that was lifted up by Moses in the desert was only a prefiguration of the real image that will save us from our sins, the image that will give us life eternal. And that image is the image that our Lord Jesus Christ is talking about in the Gospel of John chapter 3 verses 14 to 15, when Jesus said, "Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in Him may have everlasting life." Na tulad ng itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, gayon din naman itataas ang anak ng tao, upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That Jesus was talking about an image of the Son of Man being lifted up. And this image, ang pananalitang ito ng ating Panginoon ay natupad according to the Gospel of Matthew chapter 27, the Gospel of Mark chapter 14, the Gospel of Luke chapter 24, and the Gospel of John chapter 19, when the Son of Man was lifted up on the cross. That the crucifixion of Jesus was the fulfillment of that image. That the crucifix, the crucified Jesus, the image of the crucified Jesus, is the fulfillment of the image that Jesus is talking about in the Gospel of John chapter 3 verses 14 to 15. So, what do the book of Numbers chapter 21 verses 4 to 9 and the Gospel of John chapter 3 verses 14 to 15 tell us? These passages of the sacred scripture simply show us that not all images are prohibited by God. Hindi po lahat ng imahen at estatues ang ipinagbabawal ng Diyos. What are those images
that were prohibited by God in the book of Exodus chapter 20 verse 4. The images forbidden by God in the book of Exodus are images created to be worshipped. Images created to be worshipped in a manner that is proper only for God. That is adoration. Na ang mga imahen at statues na ipinagbabawal ng Diyos ay ang mga imahen na ginawa upang sambahin bilang Diyos o sambahin sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos, ang adoration. Ngunit ang Diyos ay nag-uutos din na gumawa ng mga imahen tulad ng imahen na pinagawa niya kay Moses, imahen ng ahas na gawa ng tanso upang iligtas ang bayan ng Israel. Gayon din ang mga imahen, images that teach us about God's glory in creation, that teach us about the power of God's mercy working in the lives of the saints sa pamamagitan ng statues at imahen ng mga banal, images for religious purposes, those images that help us focus our mind in prayer, ay hindi po pinagbabawal ng Diyos. Tulad ng imahen ng crucifix. Ang crucifix ay hindi po labag sa sinasabi ng banal na kasulatan kung papaano po naghihirap at nagpakamatay ang ating Panginoon para sa ating lahat. That the crucifix is exactly what the scripture, what the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John tell us about how our Lord Jesus Christ died. Ngunit ang Santa Iglesia Katolika ay hindi po nagtuturo ng imahen na ito ay ating sambahin bilang Diyos. Ang imahen na ito ay nagpapaalala sa atin. It simply reminds us of God's great love for all of us. It reminds us of God's heroic love that He suffered and died for us. It reminds us of our salvation. The crucifix reminds us of God's victory over sin and death. It reminds us of God's victory over Satan. That is why Satan is afraid of the crucifix, because the crucifix would remind him of how he was being defeated by God through the cross. The crucifix would remind Satan of how he is being humiliated through the cross. That all the while, Satan was thinking that he is winning in the battle against God, especially when he saw Jesus suffered, nailed, and died on the cross. But when Jesus rose to life again, nagulat ang diablo. Napahiya ang demonyo. Na ang buong akala ng demonyo ay siya ay panalo na. Nang si Jesus ay naghihirap, ipinako sa krus at namatay. Ngunit nang si Jesus ay muling bumangon sa kanyang libingan, nang si Jesus ay muling nabuhay, napahiya ang diablo. That is why Satan is inimical. He is hostile to the cross, because the cross would remind him of his defeat. It would remind him of his humiliation. At ito'y magpapaalala sa kanya na naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Gayon din ang mga kalaban ng ating Panginoon. Ang sabi ni San Pablo, marami pong mga tao. There were many people who conduct themselves as enemies of the cross of Christ. Mayroong mga taong namuhay at nagsisilakad bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. That is what St. Paul said in his letter to the Ephesians chapter 3 verse 18. And so, he said na mga taong ito ay mga taong nangapahamak. Dahil ang cross para sa nangapahamak ay isang kamangmangan. That is according to the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 1, verse 18. That the cross for those who are perishing is foolishness. But for those who are saved, the cross is the power of God. Na ang cross para sa mga nangapahamak ay isang kamangmangan. Ngunit para sa mga nailigtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga Galatia chapter 6 verse 14,
Naway hindi mangyari sa akin na ako'y pagmamapuri sa aking sarili maliban sa cross ni Kristo. Na para kay San Pablo, wala po siyang ibang ipinagmamapuri. Wala po siyang ibang ipinagmamalaki, kundi ang cross ni Kristo. Kaya bilang pagsunod sa pagmamapuri at pagmamalaki ni San Pablo sa cross ni Kristo, atin ding ipinagmamapuri, atin ding ipinagmamalaki ang cross ni Kristo sa pamamagitan ng pag-antanda ng cross, pag-sign of the cross, at the beginning and end of our prayer. Ipinagmamalaki natin ang cross ni Kristo sa pagdi-display nito sa ating mga altar, sa tuktok ng ating mga simbahan, sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa mga hospitals, sa mga paaralan, bilang pagsunod sa pagmamalaki ni San Pablo sa cross ni Kristo. Dahil ang cross ng ating Panginoon para sa mga nangapahamak ay isang kamangmangan. Ngunit para sa atin na naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ngunit maring tayo po'y magtatanong, hindi baga ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay? Bakit nananatili tayo nagpapahayag sa Kristong nakapako sa krus? Una, dahil ito yung imahen na sinasabi ng ating Panginoon. Ang imahen na kapalit sa imahen na itinaas ni Moses sa ilang. In the Gospel of John chapter 3 verse 14 to 15, na tulad na itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang upang iligtas ang bayan ng Israel, gayon din naman itataas ang anak ng tao upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang imahen na tinutukoy ng ating Panginoon ay walang iba, kundi ang crucifix, ang crucified Christ. Kaya nga ang sabi po ni San Pablo sa unang sulat niya sa Daga Corinto, chapter 1, verse 23, amin pong ipinapangaral ang Kristo na nakapako sa krus, na para sa mga Hudyo isang katitisuran at sa mga Hintil isang kamangmangan. Na mga kapatid, ang krus ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob na sundin ang halimbawa ni San Pablo na walang ibang ipinagmamalaki, walang ibang ipinagmamapuri, kundi ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po sa kanyang sulat sa taga-Galatia chapter 6 verse 14. Dahil ang cross para sa mga nangapahamak ay isang kamangmangan, isang kahangalan. Ngunit para sa mga naliligtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang crucifix ba ay salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan? Ang crucifix ay ang katuparan ng imahen na sinasabi ng ating Panginoon in the Gospel of John, chapter 3, verses 14 to 15. The crucifix simply shows us the biblical way of how our Lord Jesus Christ suffered and died for us. Ito ang katotohanan, ito ang salita ng Diyos, ito ang ating gabay. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos, naway tulad ni San Pablo, amin ding may pagmamalaki, may pagmamapuri ang cross ng aming Panginoon, ang cross ni Kristo. At amin nawang mayakap at tanggapin ang cross na pinapapasaan namin sa amin araw-araw na nagdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Makibahagi po sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa YouTube account na ito. Maraming salamat po.